First Timothy 5:17. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. The double honor there means honorarium, support, and respect. Apply this teaching to family elders. Kung tinuturoan tayo na bigyan ng double honor ang elder sa ating church, paano natin ito i-apply sa ating mga pamilya? Sa mga nagpalaki sa atin, nagpaaral, kumupkop, nag-alaga. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, Seniors Discounts. Salamat po, Ama, sa mga seniors ng aming buhay at sa mga binigyan nyo at binayaan ng mahabang buhay umabot sa pagka-senior. Salamat din po. Turuan nyo kami, Panginoon, na unawain ang inyong mga aral ukol sa pagtanda at sa aming pagtrato sa matatanda, maging sa aming paghahanda sa sariling pagtanda ng bawat isa. Be our teacher, be our guide. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Seniors discounts. Seniors are exempted in our country from 12% VAT, and they get 20% discounts on most purchases. Masarap tumanda sa Pilipinas, lalo kung meron kang pambili. Para mabigyan ka ng discount, siyempre may pambili ka muna dapat. But seniors have other well-earned discounts. Aside from tax, aside from discounts at grocery stores, etc. Dahil sa accomplishment ng mga tumanda na, sa kanilang mga naging sakripisyo, sa kanilang mga pag-aalaga, seniors should be exempted from and enjoy discounts in financial worry when they are already old. Hindi na dapat kasama sa kanilang mga pinapasan yung mga alalahanin, mga bayarin, mga gastos. And the financial security of seniors could come from insurance, from savings, investments, at kung ano-ano pa. Hindi pa masyadong uso sa mga seniors ngayon yung mag-insure noong bata pa sila. Kaya mas kausap natin dito yung mga bata pa ngayon na magiging senior, sigurado kung hindi malalagot agad ang hininga. Kaya ang mensahe natin para sa senior, hindi lang para sa kanila kasi lahat magiging senior o lahat tayo ngayon may senior sa ating pamilya. Mahalaga na mayroong investments at savings. At sa mga hindi pa senior, bago maging senior, mag-invest na. Ngayon na, agad. Kasi kung senior ka na, medyo late na para doon pa magsimula na mag-invest. Dapat, kung gusto mong umani ng mangga, magtanim ka na maaga kasi matagal yun bago mamunga. Hindi yung gagraduate ka na sa buhay na ito bukas, ngayon ka pala magtatanim. Iba na ang aani nun. Ecclesiastes 11:2, hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. So hindi lang tayo pinag-i-invest sa isa, mag-invest sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 8. Iba-iba. So you invest in goods, you invest in people, you invest in goodwill, you invest everywhere because you don't know which of those investments will yield fruit in your life when you need them most. When you're old, when you get sick, when you begin to be weak, and you need a lot of help, and you have to spend on a lot of issues. So plant in early life to harvest at senior time. And keep planting from the earliest to the last hour. Pagka meron ng huwisyo, meron ng lakas, meron ng talino, may kakaya na magsimula na magtanim, mag-invest, maghanap buhay, kumita. At huwag tumigil kumita hanggang nabubuhay at hanggang kaya ng katawan kasi hanggang kahuli-hulihang hininga gagastos ang tao. In fact, malaki pa nga ang gastos pagkalagot ng hininga. Maraming gastusan. So dapat patuloy ang ating pagtatanim. Ecclesiastes 11:6, sow your seed or plant your seed in the morning, and at evening let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Sabi, bukod sa ang aga-aga mong gumising at nagtanim ka na, tapos ka na magtanim, mainit na yung araw, hindi ka na pwede magtanim, gumawa ka naman ibang mga trabaho. Mag-weave ka, manahi ka, magawa ka ng wood carving,
Do something, umimbento ka ng app, benta mo, yayaman ka. Sabi ganun, huwag lang isa. Kaya nga sa pamilya, mahirap yung isa lang kumikita tapos maraming gumagastos. Yun lang isang kumikita, ang itinuturo, marami ka pa dapat ibang pagkakitaan eh. Para mas relax kapag tanda. Halos 90% ng problema ng matanda, pera. Kaya mahalaga, inaayos yun habang bata pa. Meanwhile, sa mga matanda na hindi na magagawa, dapat ngayon mag-double time yung mga bata pa, mga anak nila, mga apo, para matakpan nila yung kulang ng mga matatanda nila. At sa sarili nilang pagtanda, ngayon pa lang, maghanda na. Invest in relationships. Invest in goodwill. Invest in goods. Hindi lang pera, produkto ang investment. Yung ding nakikisama tayo, nakikitungo, nakipagmamabutihan sa mga tao, magandang investment din yun. Although hindi natin ginagawang makisama para mag-invest at tumubo, pero whether you like it or not, it will become an investment. Or, it will not be an investment if you never invested. Malaking kamalian na maging malupit, maramot sa mga bata. Lalo't anak mo, lalo't apo mo, pamangkin mo. Kasi pagdating ng panahon, pagka ang buhay mo ay nasa 5 o'clock, 5:30 ng hapon, malapit ng lumubog ang araw sa iyong buhay, yung mga bata nung araw, sila yung nasa 11 o'clock a.m., 12 noon, katanghalian tapat, sila yung kalakasan habang papahina ka. Kung ang itinanim mo doon ay pagkamuhi sa'yo, galit sa'yo, inis sa'yo, ano ang inaasahan mong kalinga mula sa kanila sa iyong pagtanda? Hindi naman lahat ng ginagawan mo ng mabuti, sumusukli din ng mabuti. Pero kaya nga, damihan mo ang gagawa ng mabuti. Invest in 6, 7, 8, not only products but also people. Huwag doon lang sa paborito mo, doon ka na lamang nagmahal, siya na lamang ang tinulungan mo. Paano kung hindi siya tumanaw pagdating ng panahon? O mabait siya, pero ang napangasawa niya ay asawa from hell. At tinuturuan niya yung asawa niya, nakalimutan ka kahit ikaw ang nagtaguyod sa kanya nung bata siya. Or, ang bait-bait niya, ang bait-bait ng asawa niya, pero bigla sila kinain ng pating. Wala rin. Kaya marami ka dapat na ini-investan sa buhay. Kumbaga yung bahay na maraming haligi, mas matibay kaysa isa lang, bahay yun ng kalapati. Pero yung marami kang haligi, mas matibay ka. Natidiskartihan ang pagtanda. Lalo't bata ka pa ngayon. Ang mahalaga lang maging conscious about it. At sa mga anak, mga apo, be productive and fruitful. Para sa'yo at para sa iyong magulang. Hanggat pinakamaaga, as soon as possible, mga anak, stop being burdens to your elders and start becoming supporters. Ang goal dapat ng bata, makagraduate agad para makapagtrabaho na at nang makatulong na sa magulang. O kaya, makapagnegosyo, kumita ng malaki para makatulong sa magulang, makatulong sa mga kapatid. Dapat, yun ang goal. Hindi laging humingi ng humingi. Allow your parents to invest and save for their senior years. Kapag ang anak ay matino, maalalahanin sa magulang, matipid, masipag, hindi palahingi at hindi maluho, ang totoo nun ay pinapayagan mo at binibigyan mo ng space yung magulang mo na mag-save naman para sa sarili niyang pagtanda. Pero yung pinag-aaral ka na, gusto mo pa yung telepono mo, dinig sa buwan. Gusto mo pa yung mga damit mo, sobrang mahal. Yung parang yung lalabas ka ng bahay, may concert ka. Yung gusto mo, lahat ng gadgets mo, the latest. Hindi pa sapat yung telepono nakakatawag ko, nakaka-text. Kailangan pa, pwede kang gumawa ng architectural plan sa loob ng telepono mo. Kailangan pwede kang mag-dissect ng mga palaka, gumawa ng biology assignment mo sa loob ng telepono. Pang-research. Pag sobra kang hingi ng pangluho sa magulang, ang sinasabi mo nun ay ganito, ubusin nyo ang pera nyo sa akin, sa luho ko, at huwag na lang kayo mag-save pagtanda nyo. It's so unfair and so unkind, especially kung hindi naman talaga napakayaman at likas na mayaman ng iyong magulang. Huwag maluho. Gusto mo ng extra expense? Earn it. Gusto mo makabili ka ng magandang gadget? Mag part-time job ka.
Wala po akong oras. Anong wala? According to studies, ang average Filipino, 4 hours every day sa social media. 4! Kung magpa-part-time job ka lang na 100 per hour, so 50 pesos per hour, di 2 to 400 pesos yon a day. Hindi yung uubusin mo na yung oras mo sa mga libangan, mga ganyan-ganyan, hindi ka pa nga kumikita. Wala ka pang kinikita, gusto mo pa mahal. Kaya dapat lumagay sa lugar. At dapat ang mga kabataan, hindi yung, wow, ang ganda ng phone mo. Wow, ang ganda ng bag mo. Dapat, wow, ang laki ng entrega mo sa magulang mo. Huy, mas malaki entrega ko. Wow, ang galing natin. Dapat ganon. Hindi yung pataasan ng takong ng sapatos sa talaga namang nanggagaliitin na yung ugat. Nadadapa tuloy, nasusubsob na ospital. Gastos na naman ng magulang. Kailangan ng mga bata nagpapaligsahan sa pagiging mabuting anak, hindi sa pagiging maluho. Mga kapatid, huwag niyong hangaan ng mga kabataan na hindi pa kumikita, ang luho-luho na, hindi nakakahanga yon. Malaking kapintasan yun sa kanya at sa kanyang magulang na kumukonsinte. Kailangan turuan ng mga bata ng mga pagsisikap. Sabi sa Bible, repay evil with good. Di ba? E di lalo namang repay good with better, with the best. How do you repay your parents for being good to you? You conserve the resources. You save what can be saved. You help them make money, even in your part-time jobs. Hindi yung harap na sila kasi paulit-ulit ka, pabagsak-bagsak, pa-shift-shift, palipat-lipat ng course. Hindi naman sila namumunga ng pera. Hindi naman sila namumulot niyan. So be sensible and be sensitive to your parents. Marami pang mga exceptions sa mga matatanda na dapat may discount na sila or exempted sa responsibility for children and grandchildren. Dapat pagka ang anak is above 23, 24 na, hindi ka na masyadong dalahin ng magulang mo. Ikaw na nagsisimulang magdala sa sarili mo at tumulong sa magulang. At lalong-lalo naman, ang mga magulang hindi na dapat nag-aalaga ng apo. Huwag nang bigyan ng mga alagain, pasanin, alalahanin. Kaya importante sa mga anak, magpakatino. Huwag yung kung ano-ano mga dangerous sports, dangerous activities ang ginagawa nyo. Tapos pag nabali ang buto nyo, aalagaan kayo ng matanda hanggang kayo na rin tumanda. Dapat nare-reverse. May role reversal ang magulang at bata. Habang bata pa ang anak at mahina, inaalagaan ng magulang. Pero pagka ang magulang naman ang tumanda at humina, ang anak naman ang nag-aalaga. Paano maaalagaan ng magulang mo kung naputo lang dalawa mong kamay dahil sa kalalaro mo ng kung ano-anong mga dangerous games? Hindi bali sana kung talaga namang napaka-valid na aksidente yung nangyari. Pero may mga aksidente pwede namang iwasan eh. Yung don't engage in very dangerous sports. Think of how your parents will react kung bigla kayo nabaldado. Bukod dun sa madudurog ang puso nila, malulungkot sila, yung mag-aalaga pa sila, gagastos pa sila. And there can never be a role reversal if you become invalid. Hanggang sa wakas ikaw nga alagaan. Dapat ang goal ng bata, iingatan ko ang sarili ko para hindi ako kailangan maging alagain ng magulang ko. Iingatan ko ang puri ko para hindi nakakatatlong abortion na ako. Binabayaran ng nanay ko, wala naman discount kasi hindi ako senior. Yung hindi ganitong kung ano-ano ng mga ginawa ko sa buhay, ang dami-dami kong anak, wala naman akong pambili ng gatas, magulang ko na naman. Dapat nagpapakatino para ang magulang magka-chance na magpahinga at ma-enjoy ang kanilang senior years. So behave. Take care of yourself so you don't become alagain. And kung may anak na ang mga anak, take care of your own children. Ang lolo at lola dapat nag-aalaga lang ng apo pag nakukyutan sila. Pag gusto nila. Pero pagpapalitan na ng diaper, kayo na yon, hindi na dapat lola. Pagka ang kulit-kulitan ng bata, kayo na yon, hindi na lola. Inalagaan na kayo, hindi pa ba sapat yun? Papaalagaan nyo pa mga anak nyo sa kanila. Kailan pa sila magpapahinga? Ephesians 6:2-3, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa pag ito'y ginawa mo. At ang paggalang, hindi lang opo, verbal lang yon. May paggalang sa kilos. At yun ay, huwag mo silang pahirapan. Huwag mong bigyan ng alalahanin. Pagaanin mo ang buhay, huwag pabigatin. Yun ang mas mataas na uri ng paggalang.
sa magulang. Kasama sa paggalang na yan ang huwag silang obligahin na mamahala pa rin ng bahay, ng buhay, ng kabuhayan, kasi may edad na kayo. Kung kapisan nyo sa bahay ang inyong mga magulang at kayo above 25, medyo lalo above 30 na, kayo dapat na nag-iisip ng mga bayarin, kuryente, tubig, internet, bla bla bla. Pag may nasisirang bubong, gripo, kayo nagpapaayos para sila mapahinga na. Kasi nung maliit pa kayo, sila na gumawa niyan eh. Kailan pa magkakaroon ng role reversals? 1 Timothy 5:3-4, igalang mo ang mga byudang wala ng ibang maaasahan sa buhay. Lalo't kung byudang yon ay nanay mo. Subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Siyempre, pwedeng i-applyan sa byudo. Sino mang magulang, tiyo o tiya na nag-alaga sa'yo, tumulong kahit full-time o part-time nung araw, meron tayong pananagutan na tumanaw at tayo naman ang mag-alaga sa kanila sa panahon ng kanilang pangangailangan. Kung minsan taga-probinsya ka, titira ka sa bahay ng tiya para mag-aral, kahit hindi kanya lubusang pinag-aral, pinatira ka lang, binigyan ka ng space, ituturing mo rin yung magulang, tatanaw ka rin. Lahat ng anak, pinakain, pinalaki, ginabayan, tinulungan, pinatira, kinubko, pinag-aral at iba pa, ay marapat tumanaw ng utang na loob at magsukli sa mga seniors. Hindi dapat nililimot yun. Hindi dapat magmamaang-maangan, nagtetengang kawali o nagpapalusot pagka involved na yung pag-aalaga o paggasto sa senior. Uso kasi sa maraming pamilya. Kaya tatay, kaya nanay ang may sakit o tiya o tiyong tumulong, kung sino yung nagsimulang maging matulungin, lagi na lang siyang na-assign na ganon. Kung sino yung sa simula pa lang irresponsable, nag-aabot, nagbibigay, yung iba magmamaang-maangan na. At sasabihin pa ng iba, si ate na lang bahala sa nanay, wala naman siyang asawa, matandang dalaga na siya. Yun nga matandang dalaga, walang asawa, walang anak. Pagtanda nun, kailangan nun ng maraming savings. So dapat hindi mo laging i-assign dahil lang walang asawa at walang anak. Dapat lalong iligtas mo siya para makapag-save siya. Ikaw na may mga anak, may mga investment ka sa mga anak mo, sa asawa mo, mas maraming titingin sa iyo later on. Hindi yung pare-pareho kayong pinalaki, pinakain, tapos isa, dalawa lamang gumagastos. Yung iba nagpapalusot, sasabihin, kasi walang-wala kami. Kung tutulong ka sa magulang at sa mga seniors, pag lang nagkaroon ka, kailan pa mangyayari yun? Walang himala sa mga ganyang bagay. Tumutulong ka kahit kagipit. Tumutulong ka sa magulang, sa senior, sa lolo, kahit kulang ang pera mo. Isama mo siya sa nakalista. Maglilista ka bayad sa tubig, sa kuryente, sa rent, nanay, tatay, kasali sa listahan. Kasi pag inilagay mo siya sa kaduluduluhan, wala nang natira. Next month na lang. Then next month, next uli. Hindi na mangyayari yon. Tapos pag namatay, lakas-lakas mong umiyak. Alam niyo ang nakakapagpahina at nakakapagpakonti ng iyak pag namatay na matatanda, yung alam mong ginawa mo yung best mo habang buhay siya. Then, pwede kang hindi masyadong malungkot. Nalulungkot ka lang, namimiss mo, pero walang halong pagsisisi. Walang usig ng budhi. Ganun ang paraan ng pamumuhay. 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Pag daw hindi mo ginagawa ang pananagutan mo sa kamag-anak, lalo sa matatanda na naging mabuti sa'yo, doble yon. Kasi meron kang utang na loob na dapat mong tingnan. Dapat mong tanawin. Masahol ka pa daw sa hindi naniniwala sa Diyos. Kesa simba ka ng simba, Bible ka ng Bible, tapos hindi ka malang nagpapadala sa mga magulang mo. Yung kita mo, sa'yo na lang, sa asawa mo at sa anak mo. Bakit ka ba nakarating sa estado mo ngayon? Di ba dahil sa iyong magulang? Kaya napakahalaga ng pananagutan ng napapangasawa. Kung may napangasawa kayong matino, mahusay, kumikita, na-train, may negosyo o may edukasyon, dapat yung tanawin yan sa inyong biyanan. Dapat kayo pa nga mga manugang ang nagsasabi sa asawa nyo, bigyan natin ng nanay mo, nananay ko na rin, nananay natin.
Hindi yung kailangan pang ilihim ng asawa ang pagbibigay doon sa kanyang pamilya dahil magagalit kayo, magdaramdam, magtatampo. At alam natin ito, karamihan sa mga Pilipinong pamilya, yung babae bigay ng palihim sa kanyang kamag-anak, yung lalaki hindi na makakupit. Kasi dala-dala yung payslip. Sa bagay, may nakakadoktor din ng mga payslip. Itanong nyo sa akin kung sino, parang alam ko yung iba. Pero kailangan pa kayong pagtaguan, ibig sabihin yan, masama ugali nyo. Kung itinatago ng asawa nyo sa inyo na nagbibigay siya sa magulang, masama ba magbigay sa magulang? Dapat sabay at fair kayo, both sides. Importante kasi yung mga senior, entitled sila dyan. They have earned it. At isa daw malaking paglapastangan sa Diyos ang hindi maging magalangin, masuporta sa magulang. Seniors should also be enjoying discounts in heavy physical work. In fact, exemption is better than discount. Kawawa naman yung iba, ang tanda-tanda na, kubang-kuba pa rin sa pagtatrabaho. Hindi nag-graduate. Ang pahinga na lang talaga, kamatayan. Gusto niyo ba yun? Kaya lang napahinga dahil nalagot ang hininga. Talagang nakahinga. Kasi hindi nahihinga. Kailangan makaranas man ng pahinga habang humihinga pa. Paghandaan ang pagtanda mo. At ang mga elders, pagtanda nila, dahil marami itong physical challenges. Halimbawa, meron naman kayong pribilehyo at may pera magpapagawa ng bahay, huwag naman sobrang matarik na hagdan. Yung mga ibang babae, darling, tarikan natin ng hagdan para magandang exercise. Yung pala ayaw lang niya makaakyat yung biyanan niya. Kailangan mga senyorita steps. May mga bahay na ipinapagawa ng mga anak na parang wala silang balak na yung mga magulang nila kupkupin doon pagdating ng araw. Kung nagpapagawa kayo ng bahay, luwagan nyo yung sala sa baba kung may second floor para kung tumanda kayo o may matanda kayo sa pamilya, pwede silang doon matulog sa sala. Lagyan nyo lang ng konting division. Hindi nila kailangang umakyat. Tatanda At kung merong may sakit sa pamilya, lalo may matanda, magpundar kayo ng wheelchair. Hindi ganun kamahal. Mas mahal ang cellphone kaysa sa wheelchair. Bakit pinapayagan yung matatanda ay nagkukunyapit sa mga tamtak, sa mga alambre, kung saan-saan para lang makalakad? Hindi ba siya pwedeng wheelchair? Which means, yung bahay nyo, lagyan nyo mga rampa. Kung may bahay kayo. Di ba? Lagyan nyo ng rampa. At kung kayo yayamanin, lagyan ng elevator. Hindi biro. Pwede. Ang elevator, 1.2M. Magkaka-elevator kayo. Kaya lang yung bahay nyo, bungalow, problema kung saan pupunta elevator. Pero, hindi naman imposible Kotse, gano'n ang halaga. Bakit? Kung may mga matatanda kayo, both sides, sa asawa mo at saka sa'yo, hindi nyo ba gustong maginhawa sila makaakyat manaog sa bahay nyo? At saka, kung hindi man sila, tatanda kayo Yung mga iba kung magpagawa ng bahay, kahit may pera, parang walang paghahanda sa pagtanda. Kaya ang hirap-hirap at miserableng tumanda. Ang banyo dapat maluluwag, yung kakasya ang wheelchair. Yung pwede mangunyapet. Hindi yun nung pumasok ka matanda sa banyo, nadulas, nabarog, nadulog ang bungo, dumugo hanggang mamatay, na-discover nyo, bukas pa. Dapat friendly sa matatanda ang mga banyo. At ito pa mga kapatid, kung meron kayong matanda sa bahay, magpunta kayo ng isang hospital bed. Kahit yung isang bed nyo sa bahay, yung hospital bed, yung tumataas ang likod, lumiliko ang tuhod. Kasi ang hirap sa may sakit, na patong-patong na kaban-kaban ang bigas ang unan niya. Para lang siya makahinga, maitaas yung ulo niya, liku-liko. Tapos para siya makatayo, kutakot-takot na paghawak sa mga baging, sa mga lubid at kulambo. Hindi naman ganun kamahalan ng bed. Hindi lang kasi tayo conscious that life can be more comfortable if we like to make it so. Pwedeng bigyan niya investment. Isang party, halimbawa ng anak mo, wala tayong party ngayon, bibili tayo ng hospital bed ng lola. Period. Mahirap bang gawin yun? Doon kayo magkantahan ng happy birthday sa paligid ng kama. Ilagay niyo yung lola, huwag niyo lang lalagyan ng kandila. Saka na. Sa cake dapat ang kandila. You can make life easier for seniors if only you'd try. And you'd make it really try. Gaano kamahal ang heater sa banyo? Hindi yung maliligo ang matanda, nagiinit pa sa takore. Magbomba pa na kusinilya, magbubuhos pa sa timba.
uminit, lumamig, hindi naman ganun kamahal kung gugustuhin. Marami tayong pinagkakagastahan na hindi naman kailangan. Ang hilig-hilig natin mag-party, tapos ang banyo, wala man lang bidet. Wala man lang panghugas. Tabo pa. Na kuminsan, lata pa yun na nahihiwa-hiwa pa yung matanda. Doon sa tabo. Kailangan maging komportable tayo. And accept the old ones from heavy emotional strain. I-accept na natin sila sa maraming problema. Hindi nila kailangan malaman. Avoid causing seniors to worry, to fear. Kaya magpakatino kayo pag may asawa, mga anak, tuwing nag-aaway kayo para maghihiwalay kayo, parang napipilas ang puso ng magulang nyo. More than they say. More than they can tell. Pagka hindi maayos sa inyong mga marriages, nasasaktan ng mga magulang. Kaya dapat ayusin ang buhay, alang-alang sa matatanda, kung hindi man alang-alang sa inyo mismo. Avoid causing seniors to be needlessly sad. Everybody has a responsibility na ayusin ang buhay para hindi malungkot ang mga matatanda. At laging dalawin, samahan, ipasyal, bigyan ng libangan. At bigyan ng sustento ang matatanda. Lalo't wala silang sariling pensyon, wala silang sariling pinagkukunan, dapat may sustento. Kung ilang kayong magkakapatid, mag-usap-usap kayo. O buwan-buwan magpapatak-patak tayo ng tig 50,000 para kay mami. Diba? Yen. Diba? So, mga tig 50,000 yen. O kaya kala nyo naman, pesos agad. Diba? So, para alam nung matanda kung magkano tatanggapin niya buwan-buwan. Hindi yun pag nasa lubong mo lang sa ibabaw ng bundok Banahaw, doon walang inaabutan. Kaya lagi siyang nasa bundok Banahaw, bihira ka pumunta. Yung binibigyan mo paminsan-minsan, hindi ka na pagbibigay sa magulang. Yung masalubong mo, may okasyon, bibigyan mo. Regular. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, regular. Kahit hindi kayo maluwag. Kasi kahit hindi nyo sila bigyan at hindi, gagasto sila. Bibili ng gamot, kailangan ng pagkain. Regular. Para alam niya, ang mga anak ko, ang binibigay sa akin, halimbawa, every month, ipagpalagay nyo ng nakaka 8,000 yung matanda, o 80,000, ano man. Alam niya kung kailan yung kasunod, kaya nababudget niya. Pero yung kailan uli mag-aabot ito, kailan di nila alam, mahirap yun. Dapat may ganun. Paano po nag-iisa kong anak? Dapat regular lalo dahil ikaw lang ang umubos ng pera ng magulang mo. Kaya ngayon, ikaw lang ang magsusupport. Ganun talaga ang buhay. Kailangan regular. Leviticus 19:32, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang nyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ine-equate ng Leviticus ang takot sa Diyos sa paggalang sa matanda. Ngayon, hindi lang yung physical pagtayo. Tayo kayo ng tayo, wala naman kayo inaabot, maupo na lang kayo. Ang ibig sabihin lang yan, yung be considerate, be respectful, not only in your bodily postures, but very importantly, in your behavior and interaction with them. At may kakambal yan, yung utos na igalang ang matanda. May kakambal yan na unsaid, mga matanda, dapat kagalang-galang kayo. That is the other side of the command. Hindi lang inuutos sa gumalang sa matanda, dapat ang matanda earns the respect. And 90% of the time, they've already earned it. And even if they belong to your 10%, we are still taught by Scripture to be respectful and supportive of our parents. Ang kanilang pagkukulang ay hindi excuse sa mga anak later on na maging magalang at maging matulungin sa magulang. Nababawasan lang siguro yung dagdag, yung perks, yung sweetness, yung eagerness, pero may minimum na requirement para sa mga anak, anuman ang naging performance ng inyong magulang. Dahil kahit hindi sila perfect, siguradong may ginawa din sila, kaya nga buhay pa kayo ngayon Mahalagang dibdibin yun. Psalm 71:18, isang dalangin, even when I am old and gray, do not forsake me, my God. And it might as well be addressed to the children. Even when I am old and gray, do not forsake me, my child, my children. Because that is the concern of every human being, yung pagtanda. Aminin man at hindi, ang laging inaalala, paano ko pagtanda ko? Sino mag-aalaga pag nagkasakit ako? Sino maglilibing pag namatay ako? Sino magdadala sa akin sa ospital pagka ako may naglulubha? Yun dapat
merong assurance ang pamilya, lalo yung mga anak, mga apo na sa abot na aming makakaya, lagi namin kayong aalagaan. Kasi ang ginagawa mo sa matatandang yan, ay yan din ang gagawin sa ng mga bata sa iyong pamilya later on. Kaya napakahalaga na itinuturo nyo sa inyong mga anak na napakabuti niyong magulang sa mga lola nila. Kasi binibigyan nyo sila ng example kung paano kayo tatrato pagtandaan nila at pagtandaan nyo. Kung nakikita ng mga anak nyo, baliwala ang magulang nyo sa inyo, di ba baliwalain din kayo paglaki niya? Kasi yun ang nakitang halimbawa. Napakahalaga na yung mga basic traditions na ganyan na hindi iniiba ng panahon, hindi iniiba ng uso, hindi iniiba ng gadget. Because some things never change. And one of the most important things that never changes, or one of the things that never change, yung bata inaalagaan ng matanda at yung matanda aalagaan ng batang lumaki na at hindi na bata or hindi pa masyadong matanda. Yun ang cycle ng buhay. Kaya lahat ng sibilisasyon, kabihasan, pamilya, mula noong unang panahon hanggang ngayon ay nanatiling nakatayo. May role reversals. Seniors, very importantly, behave. Act responsibly. Gawin yung pleasure sa mga young people, sa inyong mga anak at apo na kayo ay tingnan, irespeto, igalang, suportahan dahil kayo'y karapat-dapat. Hindi lang nauobliga sila, kundi ikinagkagalak nila na gumawa sa inyo ng mabuti dahil tama ang inyong kilos. Ang mga matanda dapat may pinagkatandaan. Para kaigalang, dapat kang kagalang-galang. So dapat hindi tayo nakikilahok sa gulo ng mga pamilya, wala kang kakampihan, para ikaw yung hukom na pwedeng maghusga sa mga kasong idinudulog sa iyo ng family members. Kung may kakampi ka, kasama ka sa group A, syempre hindi makikinig sa yung group B. Ang matatanda dapat neutral. Kahit sa loob ng inyong puso, meron kayo kumisang paborito, meron kayong kinakampihan, hindi ka lang ipahalata. Kasi may role kayo to be neutral so that you could guide the family and give them objective advice. At pagka yan, tayo ay mga kagalang-galang, hindi natin kailangang humingi ng limos na igalang tayo. Kusa na tayong igagalang. Kasi kagalang-galang tayo. Titus 2:3-4. Sabihin mo ang mga nakakatandang babae, at isama na rin natin ang mga lalaki, na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri. Huwag daw chismosa ang matatanda. At huwag maglulong sa alak o anumang bisyo, kundi magturo ng mabuti. Upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Yun daw ang dapat ginibigay ng matatanda sa kanilang mga anak at apo. A good example. Mamuhay ng matuwid, tama, payapa. And by your example, the other new couples in the family will find inspiration so that they will live their lives correctly, above and beyond reproach. Because you have proven to them that it works. That goodness works. At yan ang kailangan ng mga kabataan ngayon, magagandang halimbawa. Na yes, virtues work. Correctness works. Decency works. At yun ang ibinibilin sa matatanda. Tumanda ng may pinagkatandaan. Mga seniors, in the family, in the community, be an agent of peace, not trouble. Dapat tayo yung taga-ayos sa mga gulo, hindi tayo naglilikha. At huwag ipang-abuso ang katandaan. Kasi maraming mga matatanda, pang-blackmail nila, matanda sila. Earn it. Earn the respect. Earn the support. Hindi lang automatic na kung matanda ka, you're entitled to so many things already. Nung araw, alam niyo ba kung bakit sobrang igalang ang matanda? Sobra talaga nung araw. Kasi nung araw, pagtanda lang ang paraan para ka matuto. Hindi po uso ang school, konti pa lang nag-i-schooling, kaya kailangan tumanda ka ng tumanda para ka matuto. Pero ngayon, nasa shortcut ng mga kabataan ng pagkakatuto, nalalampasan pa nga kuminsan ng matatanda sa alam. Kaya yung matatanda, merong double task. Hindi ko mas matanda kayo na ang pinakamaraming alam. Hindi na uso yun. So saan tayo ngayon mga hawak para magkaroon tayo ng claim to respectability, claim to affection, claim to high esteem, character. Kahit ang mga kabataan ngayon are better informed because of the information technology,
ang atin ngayong ipapakita para lalo tayo maging kagalang-galang kahit kumisan mas marunong sila kaysa sa atin, gano'n na ngayon, character. An assailable character. That you're serene like water without blemish on its face. Na hindi ka madaling maligkalig, hindi ka laging tataranta. Matining na loob, buong loob, mataas na pananampalataya, mabuting pagkatao, kahit kailan, respectable yon. Kaya may alam ka, kaya hindi. Kaya mas graduate ang mga apo mo sa'yo, kaya hindi. You will never lose the respectability kung ang ating pagkatao ay mahusay. At mga matatanda, kahit tumatanda pa, be productive and fruitful hanggang kaya. Huwag mag-retire agad. Pag nag-full retirement ka na, gagastusin mo na yung maliit mong pension, mauubos na yung savings mo, humaba pa ng humaba ang buhay mo. Wala ka ng pera, buhay ka pa. Parang awkward. So dapat hanggang kaya kumikita ka pa rin. Kahit paano, didiskarte ka para hindi ka aasa. Ang magandang ang goal ng mga magulang, and I'm talking to the parents, not to the children, yung hindi ka kailangan bigyan hanggang malagutan ka ng hininga, ikaw pa rin yung nagbibigay. Ang sarap naman na ganun kang parent. Yung hindi ka kailangan umasa. Pero bihira mangyari yon. Pero kahit buo o kalahati lang, pwedeng ma-achieve yun. Pag patuloy tayo magiging fruitful at hindi tayo sabing, retired na ako, kayo naman bahala sa akin. Kasi kung minsan, hindi naman ganun ka-thoughtful sila tulad ng inaasahan sana natin. Kaya huwag nyo din totally ilagay ang inyong ikabubuti sa kamay kahit ng inyong mga anak at apo. Hanggang kaya ninyo, be fruitful. Makakabuti yung para sa inyo. 1 Timothy 5:17, ang matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So ang inuutos natin sa Timothy, yung mga matatanda, mga leaders ng iglesia na mahuhusay, masigasig magturo ng salita ng Diyos, galang at kabayaran ang ibibigay dyan. Yan ang tinatawag na double honor. At ganun-ganun ang dapat na pag-apply natin sa mga matatanda ng pamilya. At doblehin ninyo ang pagiging magalang, doblehin ang sustento, doblehin ang support kung naging napakahusay nila mga magulang. Ngayon, kung hindi naman masyado naging mahusay, merong minimum dapat mo pa rin ibigay kasi magulang mo sila. Ngayon, matatanda man o hindi, huwag katakutan ang pagtanda. 99.99% ng mga tao takot tumanda kasi takot humina, takot mamatay. Lahat naman ng tao namatay. So bakit ka matatakot? Lahat doon naman nagpupunta talaga. Paano natin aalisin ang kamandag ng kamatayan? Paano natin babawasan ang kirot, ang hapdi, ang pait ng kamatayan? Do what you can. At yun ay magtanim hanggang bata. Magtanim ka ng magtanim ng mga pinag-usapan natin. Do your part. Pagkatapos mong nagawa ang lahat ng kaya mong gawin, manalig ka at kumapit sa Diyos because God will do His part. Isaiah 46:4, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. God does His part, do yours. Pag nagtanim ka ng magtanim, ginawa mo ang mabuti, nagpakahusay ka, then ang part ng Diyos, aalagaan ka niya, huwag mo na problemahin ang pagtanda. Problema na yun ng Diyos. Dahil ginawa mo na ang pwede mong gawin. Para mawala o mabawasan ang pagkabalisa tungkol sa pagtanda o pagharap sa Diyos, which is really sa kamatayan ng katawan, alalahanin ng Diyos habang bata ka pa. Mula pagkabata at sa buong buhay. Pag sinasabi sa Bible na alalahanin ng Diyos, hindi yung panakot. Panakot lang sa mga sobrang lumalabag sa Diyos. Pero most of the time, lalo sa Ecclesiastes, pag sabing alalahanin mo ang Diyos, ibig sabihin, enjoy your life. Because God's intention for your life is that it be enjoyed. Binigyan ka ng panlasa para ka kumain. Binigyan ka ng lakas para ka lumakad, mamasyal. Binigyan ka ng mga kamay para ka makapag-produce ng higit sa iyong kailangan para sumarap ang iyong buhay. Ang kalooban ng Diyos ay para masarap ang ating buhay
At pag naging masarap ang iyong buhay, you minimize pain, you maximize pleasure, you did the most good, pag tinatawag ka na ng Diyos, wala kang dapat ikatakot at wala kang dapat panghinayangan because you live a full and a beautiful life. Ecclesiastes 12:1-7. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. So anong ibig sabihin lang dito? Enjoy life while you are young and strong enough. Because there will come a time when you cannot enjoy life anymore. So while you can, enjoy it. Yun sinasabing, remember your Creator in the days of your youth. Hindi panakot na huwag ka mag-enjoy, kundi mag-enjoy ka. Basta hindi mo ninanakaw, gumagawa ka ng mabuti, at tama, that is life. Because there will come a time when you will not enjoy it anymore. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Tula kasi ibig sabihin lang, mag-enjoy ka bago ka magkaroon ng katarata. Bago lumabo ang iyong mata, basahin mo na ang babasahin, tingnan mo na ang titingnan, kasi lalabo yan. Ang mahalaga, pag nangyari na yon, you are not possessed by vain regrets because you remembered God, your Creator, when you were young, when you were able, when you were gifted with mobility, with strength, and with finances. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, sabi ng verse 3, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Ibig sabihin, bago ka mabingi, alalahanin mo na ang Diyos. Habang may mga senses ka pa, live life to the fullest. Celebrate life. Do the most good, but enjoy the most as well. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng ibon o sa tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Bakit nga ba yung mga bingi, sinisigawan mo, hindi ka madinig, pero nagigising sa konting huni ng ibon? At sabi ng Ecclesiastes, bago mangyari yon, alalahanin mo ang Diyos. He wants you to have a full life, enjoy a full life. Just do not forget to be godly, to do good. So, importante. Verse 6, alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa matataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka na makalakad ng mag-isa. So, ibig sabihin, mamasyal ka na ng mamasyal habang wala ka pang arthritis, wala ka pang rayuma, habang hindi ka pa umiika-ika at bubuhatin ka na, mamasyal ka na. Kaya mahalaga yung paalala natin sa mga anak na huwag kayong maluho, huwag kayong hingi ng hingi, tapusin yung pag-aaral nyo, para makapag-ipon yung mga magulang nyo o makapamasyal na. Kasi pagka hindi nila kayo titigilang suportahan habang buhay, naghihingalo na lang sila, hindi pa sila nakapamasyal. Hindi nila magagawa yung sinasabi ng Ecclesiastes. You've got to set your elders free from responsibilities so that they can enjoy life to the fullest after they have raised you up from childhood and you have become adults. Alalahanin daw ang Diyos bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumiping sa minamahal. So nangyayari niyo sa mag-asawa? Parang magkapatid na lang. Kaya anong sinasabi ng Ecclesiastes? Sumiping pa more habang pwede pa. Diba? At sumiping now. Kasi darating ang panahon, sabi nga, diba, mahina na yung tuhod mo, wala ka ng gana, gusto mo na matulog, ayaw mo na maabala. So sabi ka nun, habang may panahon, gawin nyo lahat yan. Now, you know how thoughtful God is? Itinuturo niya ang lahat ng ito. Ikinukubli lang ng maraming conservative religious people yung mga kabaitan na ito ng Diyos. Ang lagi itinuturo, mag-ayuno, magpanata, magpakahirap sa sarili. Hindi yun ang nakikita natin pag binasa mo talaga yung Bible. Darating ang araw na tayo ipupunta sa huli nating hantungan. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang iyong katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So anong dapat mong ikatakot sa pag-uwi sa Diyos? Sa oras ng kamatayan, humihiwalay ang espiritu, bumabalik sa Diyos, ang katawang lupa, bumabalik sa lupa. So ang inililibing natin, yung kinikremate ng iba,
hindi na yun yung tao, yun lang yung katawang isinuot ng kanyang espiritu. Kaya pag may nakikita kang mahal sa buhay na inililibing, huwag ka masyado magdrama. Hindi siya yun. Yan lang yung katawan. Kung sabihin, ay, inililibing na si nanay. Di ba? Kakalungkot yun. Ay, inililibing na ang katawang lupa ni nanay at si nanay nasa Panginoon na yung espiritu. Nababawasan yung lungkot. At hindi yan pampakonsuelo lang. Totoo yun. Sabi sa Biblia, ang espiritu bumabalik sa Diyos, ang katawan bumabalik sa lupa. Kaya dapat, hindi tayo masyadong madrama pag may namamatay. Gawin mo lahat ng pagmamahal habang buhay siya at pag namatay, edi, die. Hindi mo ikinakatuwa, pero hindi mo din dapat ipagluksa. Kasi yung kamatayan ay pinto na pasukan patungo sa buhay na walang hanggan. Ba't mo siya pagkakaitan na pumasok doon? Lalo't hirap na sa buhay dito, yun na lang ang pahinga. Nakakalungkot, nakakamiss, pero hindi ka dapat maghinagpis. Sapagkat kung sa Diyos uuwi ang ating mga mahal sa buhay, dapat nga ipagdiwang. Although mahirap magdiwang kung mahal na mahal mo at namimiss mo. Pero mga kapatid, bawasan ang drama sa lamay. Bawasan ang drama sa libing. Pag nabuhay ka ng tama, yung mahal mo sa buhay ay hinayaan mong mabuhay ng masaya, masigla, masagana. Walang dapat ikalungkot pag uuwi na siya sa Diyos. Yung lungkot-lungkot para lang sa mga hindi mananampalataya. Nalulungkot ka, pero dapat konti lang. Hindi masyado. Ngayon, kung talagang hindi mo tinulungan, hindi mo minahal, hindi mo inalagaan, nakakalungkot nga yun kasi may halong pagsisisi. Kaya malaki ang pananagutan din ng mga anak sa mga seniors para maging maluwag din sa ating loob pagka sila ay tinatawag na ng Diyos. Paghandaan, huwag katakutan ang paglipat sa kabilang buhay. Para lang sa mga walang pananampalataya yung sobrang hinagpis. Do what you can for seniors to minimize their pain and suffering. Acts 20:35, sa lahat ng pagkakataon, dapat ninyong tulungan ang mahihina. At sabi sa 1 Timothy 5:1, huwag mong pagagalitan ng nakakatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Nakita niyo yung konsiderasyon ng Bible sa matatanda. Kahit empleyado mo yung matandang lalaki, ikaw yung amo, sabi, ituring mo yung parang ama mo. Pwede mong pagsabihan, pero magalang. Ituring mong parang ama mo, basta matanda, kesa sa'yo. What else do you do for seniors? Maximize their comfort, their happiness, and peace of mind. Lalo't konti na lang ang nalalabing panahon sa kanila dito sa mundo, dapat pasayahin na natin. Although older doesn't mean mauunang sa makabilang buhay. There is no guarantee. Kaya nice ka dapat sa everybody. Genesis 15:15, pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Pangako ng Diyos sa mga taong malapit, masunurin sa Kanya. And what else do we do with seniors? Maximize their power to do the most good by setting them free from responsibilities that we should now be taking on as their children or grandchildren. Sa mga Pasko, makinig kayo. Pasko. Anong sabi ko? Kayo ang magpamasko sa matatanda, ha? Hindi dadalhin niyo yung mga anak niyo at mga apo niya sa kanya at yung matanda hindi malaman kung saan kukuha ng mga tigto 20 para mukhang marami. Huwag na kayong namamasko sa matanda. Kayo na ang magpapasko. Ulitin nyo nga yun. Ang hina naman, konti-konti nang natandaan. Huwag na kayong namamasko sa matatanda. Ulit. Dapat kayo na ang magpamasko. Malinaw ba yun? Kaya tuloy yung matatanda, manghihingi din naman si Huy, bigyan mo ko ng pampamasko. Bakit kailangan pang paikot-ikot yung pera? In fact, dapat hindi na namamasko. Yung punta ka ng punta, hingi ka na hingi ng pera. Unless in-invite ka. Pumunta kayo sa bahay, mamasko kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng suman. O yun. Pero yung nauobliga ka, ang dami, 10 pulutong dumadating, naaaga ang kamatayan ng matanda. Kaya maraming namamatay pag Pasko. Stress. Huwag na, lalo wala namang alam yung hanap buhay, walang pensyon, mamamasko pa kayo. Anong gusto nyo gawin niya? Mag-hold up ng bangko? Marami tayong mga kaugalian na bulok. Dapat hindi ko mo kaugalian maganda. Yung iba tinitigilan na yan. Deuteronomy 5:33, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos,
Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay nyo. Ibigay sa seniors ang privilege discounts nila. Kahit hindi nyo kamag-anak, pwede nyong abutan ang mga yan. Remember, lahat kamag-anak mo, pagkaanak ka ng Diyos. Di ba? At lahat, pwede mo rin dapat hingan ng payo. Pagka nagbe-birthday kayo na matanda na, huwag niyong ililihim. Ilang taon na po kayo? 55. Aba, parang wala kang utang na loob sa Diyos na pinapahaba ang iyong buhay. Araw-araw pwedeng mamatay ang tao. Tama? So tuwing humahaba ng kada isang araw, nagpapasalamat ka. Pag nag-birthday ka, nagpapasalamat ka. Hindi mo inililihim na humaba ang buhay mo. Iyan ay pinagmamalaki sa pangakarangalan ng Diyos kasi bawat araw, dagdag yan ng Diyos. Dapat is-celebrate. In this very crazy culture of youth, yung mga tao parang kapintasang tumanda. Yung ayaw pa magpamano dahil baka daw magmukha matanda. Ate, mukha ka talaga matanda. Kahit walang magmano sa'yo. So magpamano ka na. Hindi nadadaan niya sa mga ganong-ganong kaartihan. At kung tumanda ka pero may pinagkatandaan, marami ka natulungan, may pinalaki ka, may pinaaral ka, napakalaking karangalang tumanda. At kung tatawagin ka ng Diyos, huwag ka na mag-atubili, sumama ka na agad. Dahil masarap naman kasama ang Diyos. Hindi naman yan nakakatakot dapat. So, do not problematize old age. Old age is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. And it is not a shame to hide. It is an honor that the Lord has given you long life. Maghanda sa inyong parating na pagiging senior, yung kayong mga hindi pa senior. Be productive and enjoy every stage of your life. Live your life well, enjoy your senior years, and then meet your Maker. Yun talaga ang buhay. Mga kapatid, enjoy your life and enjoy your senior years.